nandito tayo sa Quiapo na talaga naman dinadagsan ng mga tao dahil sa mga iba't ibang pagkain. Wow! Iba't ibang anik-anik na talaga namang dinadayo. And so, para sa ngayong vlog, Alam niyo ba na ang cook neneng? Gano'n kaya yung natira sa akin? Mga cake nung sinaunang ating kilalanin pa ang Quiapo, Manila. Ito aming pag-usbong bilang ampo. Tumakin ang tama o na di ka Quiapo. Walang sasambahin kundi ka santo. Wala kaming pake kahit na pintasan mo. Go! We are the Akads Buddies! Nagtungo ang Akads Buddies sa Quiapo, ang tinaguriang Old Downtown of Manila, kung saan matatagpuan ang historical Quiapo Church at Plaza Miranda. Alam niyo ba kung bakit ito tinawag na Plaza Miranda? So, ipinangalan lamang ito kay Jose Sandio E. Miranda. So, ito yung ingat yaman ng Pilipinas noong 1853 hanggang 1854. Yan. Matatagpuan rin dito ang samut-saring bilihan ng mga religious items, mga kasuotan at syempre, higit sa lahat, pagkain. Ngayon, ating kilalanin pa ang Quiapo, Manila sa pamamagitan ng pagbili ng iba't ibang pagkain. Hey, pagkain! Magkakaroon tayo ng challenge, guys. With a twist yan, syempre. Ano And yung challenge natin? Ano yan? Ayan. 100 pesos challenge. So, paki-explain naman para natin gagastusin yung 500. So, meron tayo dito ngayong 500 pesos. And, ayun nga, sabi ko kanina, bibili-bili tayo ng pagkain, di ba? And, ayun yung challenge. Meron lang tayong 500 pesos na kailangan gastusin. And, as much as possible, dapat makabili tayo ng maraming pagkain, matry natin iba't ibang variety ng pagkain at ma-explore pa natin yung culture at history ng Quiapo sa pamagitan nito. Yes. So, ano Alex? So, sino ba kasi yung 500 sa ating app? Sana. Kasi yan, kasi yan. I-explore tayo ngayon, guys. So, ano pang hinihintay natin? Let's go! Para sa ating munting challenge, meron tayong 4 na kategory ng pagkain. First ay ang street foods. Pangalawa ay Filipino specialties. Next is sweets or desserts. At ang huli ay unique foods. Alex, si Alex ang mauna, guys. At ang unang member na sasabak ay si Alex. So guys, ako si Alex at ang napuntang category sa akin ngayon ay ang street foods. Oo, no? Dinaya talaga ako ng tatlong yun eh, kaya napunta sa akin hindi yung naman. street foods. Anyway, let's go. Medyo kinakabahan ako ngayon kasi hindi ko alam yung mga pagkain dito sa Quiapo, no? At dahil sa akin napunta yung first, uubusin ko yung 500. Tara, let's go! Hindi ko na kailangan masyadong lumayo pa at paglabas lang ng Plaza Miranda ay mayroon na tayong makikitang mga pagkain. Nagkalat dito ang mga stalls na nagtitinda ng iba't ibang street foods. Ayun! Meron akong nakitang kwek-kwek at saka yung pusit, dried pusit ata yung tawag dito. Kaya naman, let's go! So, first try guys natin yung kwek-kwek. Nandito na kami kay vendor kuya. Ito tayo ngayon sa kwek-kwek. 4 pieces guys, 25 pesos lang. So 4.75 pa yung natitira guys. Hindi ko haya ang sila yung uubos nun. Aabusuhin ko yun. Alam niyo ba guys na ang kwek-kwek ay originated just from the word dok neneng, which means galing siya sa chicken or duck egg. Pero ngayon, pinaliit na lang siya at meron na siyang quail eggs para mas madaling kainin or lutuin. And guys, yung alam niyo ba na yung orange na kulay nito ay sinadya siya para mas maging appealing siya sa mga street food lovers. Alam niyo ba na ang cook neneng or ang kwek-kwek ay naging culture na rin ng mga Quiapo mas or sa tao dito sa Quiapo dahil sikat na siya at maraming dumadayo dito kaya mas napapadali yung pagbili at saka kahit saan kami pumunta meron nito guys. Kaya magkano po yan? 25. Yan. Ang goal natin ay ubusin ko to. Hindi ko yan ako yung uubos. Tara! Ang inihaw na daing na pusit
ay madalas kinakain ng mga tao sa coastal area ng ating bansa. Napunta ito sa Manila dahil sa mga coastal vendor na dinala ang mga produkto dito para mabenta. So ngayon guys, mag-try naman tayo ng dried pusit at ihawin siya. Kuya, magkano? Ako daw mag-ihaw guys. Experience. Mukhang madali lang pero mahirap pala ang pagpapaypay para maluto ang inihaw na daing na pusit. Medyo nakakangawit siya kaya saludo talaga ako sa mga nagtitinda nito. Ito yung mayroon na siyang mga sibuyas guys. Let's try it. Sarap. So guys, ang nagastos ko dun sa pusit na inihaw is 30 pesos. So for now, meron pa tayong 445 pesos. Kaya naman, ipapasa ko na to sa next na tao. Sayang lang hindi ko naubos kasi dami ko na nakain. Pero anyway, ipapasa ko na to sa next na tao. So guys, pipiliin naman natin sino yung next nakakain. Hindi nakita ko yung pretty ma. Yan! Si Ate Joy! At ako naman si Joanne at ang punta sa akin ay Filipino specialties. At ngayon maghahanap tayo ng pwede nating kainin kung mami ba, lugaw, kahit anong pansit. Tara! Ilang minuto kaming nagpalakad-lakad para makahanap ng mga Filipino specialties. Napadaan kami sa isang karinderya pero wala dito yung hinahanap ko. Kaya continuous pa rin sa paglalakad. Balik na tayo dun eh. Meron ka ng 3 piraso sa isang super. Special pala! So, nakahanap na tayo ng titikman natin. And first try is special palawo. Habang nakapila ako sa famous sotang ni Nanay Rosa, meron silang iba't ibang offer. Like sotang with egg na halagang 60 pesos and sotang overload with or kain na halagang 80 pesos. Pero ang itatry ko kasi is yung special palabok na worth 20 pesos na. So 80 pala guys, hindi 20. So magbabayad tayo. Talaga namang ramdam na ramdam mo pag kumain ka dito ang diwa ng Kapaskuhan. Sa kanilang mga patugtog na tiyak magpapagana rin sa'yo para kumain. Marami siya. Halagang 80, pwede na. Mapupusok ka na. May kasama pang itlog. Try natin. First bite. Lagyan natin para masarap. Alam niyo ba kung saan nagmula ang palabok? So, alam naman
Filipino specialties pero hindi natin alam kung saan. Kaya let's see kung ano yung mabibili natin. Habang naghahanap ay nagpalamig muna kami dito sa SM Quiapo. At sa mga hindi nakakaalam, ang SM Quiapo o kilala din bilang SM Carriedo ay ang oldest SM store na itinatag ni Henry C. noong 1958. Naging isang kilalang spot ito na bilihan ng mga high quality na sapatos at lumago ang SM and the rest is history. Meron kami nadaanan ng Filipino souvenir. Siguro yun na lang yung pipiliin natin na kaya natin kung ano yung Filipino theme na meron sila. Nakatanggap ako ng sulat mula sa amin. Nakalarawan doon ng marami kong alaala. Sa pag-apak namin dito sa Souvenir Island, pinaalala nito sa amin kung gaano kayaman ang ating kultura at ang mga pamana sa atin ng mga ninuno natin. Sa lalawigan kong minumutya. So ang atsara halagang 90 pesos. Meron ko ng maasim na sausawan. So meron tayong 345. So hindi ko na nagalaw, no? Yung kanina yun din yun. And ipapasa ko na sa next na tao. So ngayon naman guys, pagde-decidean natin kung sino ang next na kakain with matata. So, anong rule? Sabog sa kung Kung sinong matalo? siya yung natin. Siya yung next. Okay, good. So, pick. Ako next! So, hi guys! I'm Luis and kakakalabas lang natin ngayon sa Filipino store at ang napunta sa akin na bibilin ay mga sweets or delicacies. I'm so excited! Mahilig ako sa sweets. So, ano ba? Tara! So, hanap tayo ng bibilin ko and I don't know kung ano yun but I'm so excited. Go! Habang naghahanap kami ng sweets or desserts, ay marami kaming nakikita ng mga gamis, tikoy at iba pa. But we are looking for sweets or desserts na masasabi nating gawang Pinoy. So ayan guys, may nakita ko dito, sorbet. Sabi mo lang ako. Magkano po yun? Service, 20 pesos lang po. 20. Isa po. 20. So, ayun guys, ito yung nabili ko is sherbet or sorbetes kung tama ako. Ito, gawa daw to sa buko and kung alam niyo naman, buko, isa yung Pilipinas sa pinaka maraming na-produce at nai-import sa ibang bansa. So, tikman natin. So, ayun, bago pa na-invento yung ice cream or nung na-invento yung ice cream, meron tayong mga Pilipino na sorbetes na walang masyadong heavy cream and maraming ingredients pero buko lang and pinapalamig with the sweetener. So, perfect pang himagas ng Pilipino. And ngayon, mainit dito sa Quiapo at maraming tao. So, very perfect itong sorbetes na meron tayo. Okay, ito 20 lang to. Very sulit and nakaka-refresh. Parang busog na nga agad ako pero tara, bili pa tayo ng mas marami desserts. Let's go! So ayan, may nakita tayong ice cream. Tada! Kuya, magkano po ito? 15 lang. May 310 pa tayo guys. Mamaya bibili tayo, hanap pa tayo. Tikman muna natin. So mangga, hindi official pero isa sa pinakasikat na fruit dito and national fruit ng Philippines. So, tikman natin. Sarap. Sarap siya. Favorite ko yung mga mangga flavor. So ayun, umalis na si Kuya pero nakwento niya sa amin na
itong binibenta niyang ice candy, which is sikat sa atin yung buko mangga and avocado na flavor. Maraming bumibili pag galing sa trabaho, napaparaan lang. Kasi syempre mainit dito sa Quiapo at pag namimili ka, mag-crave ka sa something malamig. So para sa kanya, ito yung perfect na dessert para sa mga namimili dito sa Quiapo. Kaya kalahanap pa tayo ng iba nating nakakain. So meron pa tayong 310 and nandito tayo sa bilan ng mga kakanin at mga puto. Kaya subukan natin bumili at tikman ito. So baka bumili tayong 3 class. Magkano po ito? Talaga namang nakakatakam ang mga pagpipilian dito sa kakanin store na napuntahan namin. Nahirapan akong pumili kaya tinanong ko ang Akad's Buddy kung ano ba ang dapat natin i-try. 5, 10, 15, 20, 30, 40, may 240 pa ba? So, ito nabili ko, puto pao. So, itong puto, or yung mga steam, katulad ng siopaw puto, influence pala to ng mga Spanish natin. Yung pag-i-steam ng mga pagkain. So, try natin. Pinagsamang puto, tsaka siopaw. Puto pao. May itlog siya, tsaka may chili. Ayun. Ito yung palaman. So, ito namang buchi. Favorite ko itong buchi. Nung mga kabataan or kahit matatanda, marami favorite dito kasi chewy siya, matamis, and may crystallized na asukal. Kaya sobrang perfect. And isa rin ko sa traditional Filipino merienda. Bago maubos to, titikman muna natin yung kakanin. So itong mga kanin, nung sinaunang panahon, para itong mga cake nung sinaunang panahon, siniserve lang to pag may occasion or pag may masasayang, yun, pag titipon-tipon. Kaya, pero ngayon, ginagawa na lang siyang merienda kasi na-normalize na natin and sobrang sanay na natin dito. Ang sarap. Ito, ube sa pinsa. So, ube, kung alam nyo, sobrang sikat sa Pilipinas. Kahit yung Tagaybang Bansa, favorite na nila yung dahil sa mga Pilipino. Kami ganon. So, ayun, tapos na ako sa challenge ko. Ayan, hindi ko na kayang kumain pa ng delicacies kasi syempre, mabigat sa tiyan yung mga kanin. So, may natira ako dito 240 at ipapasa ko na sa last member ng Akad's Buddy. So what's up guys, ako to si Morris and ang napunta naman na category sa akin is unique ng mga food. So hindi ako masyadong sure kung paano bang unique. Unique lasa o unique itsura. Basta unique and kakaiba. Tatry natin yun. Ayun, may nakikita akong takoyaki dun. Pero ano, saan pa sa unique yun? Unique ba yan? Hindi yan yan eh. Bagay na normalize na kasi yung mga apple. Nakatabang masyado mandarin. Wala na dito, balik tayo. At dito nga kami natagalan sa kakahanap ng unique o kakaiba na pagkain. Sa paikot-ikot namin ay halos pare-pares ang mga tinitinda kung kaya nahirapan kami humanap. Buti na lang ay may nahanap ako na nagte-trending sa social media mula dito sa Quiapo. Na pagkain. Siopaw. So ito nakikita ko lang sa Magic One. So, ilan po? Kuya, isa po. Magkano po kuya? 20. May tag-10 lang. Sarap. Kasi siyang gulaman talaga pero tataka ka. Asan yung gulaman? Tubig lang yun eh. Pero masarap. Try. So, sa tinagal-tagal naming naglakad-lakad doon, ayun, pagod na. O, mga pagod na, nakahanap kami ng isa namang pagkain na unique to, kakaiba. Pero nakasanayan na natin to. Pero unique pa rin to eh, kada nakikita ko iniisip ko, wow, paano naiisip na gawin yun? Ano nga ba tinutukoy ko? Halo-halo. So, itong tindahan ni
ni Jolly Dada is nandito daw since 1940s pa, and so sa tinagal-tagal ng panahon nandito pa rin sila nakatayo sa historical na lugar ng Quiapo. And tara, i-wait na lang natin order na ako doon, and secret magkano. And ano po? So ito na nga, ang legendary halo-halo na paborito ng mga Pinoy. Right? Binubuks. Ate. Ang hirap paluin, siksik na siksik yung sa yelo sa mga sahog eh. Oh, di ba nalaglag na yung HM brand? So Bawasan itong mo muna. halo-halo para sa akin, sobrang laki ng cultural impact nito. Hindi lang sa Quiapo pero sa atin din mga Pilipino. Kasi lagi tayo naghahalo-halo pagka may handaan, and ayun, parang isa siya sa mga pagkain na parang tawag sa word na yun, parang Ano? basta ano tawag doon? English na lang. Hindi, anong tawag doon? Iniisip ko nga eh. Wag mo na. Sa sobrang sarap ng halo-halo, nakakalimutan ko ng mga salita. #speechless. Iniisip ko pa rin yung word. Pero sarap. Sarap ng leche plan. Ano paborito nyo sa halo-halo? Ikaw? Beans. Ano sa akin? Saging. Nata. Ikaw. Saging. Ako beans. Beans? Ako personally yung yung yelo. Ka na. Pero ang gusto ko talaga sabihin kanina is parang na kalimutan ko talaga yung word eh. Parang na gano'n. Nilip ko pa rin yung word. Kanina pa. So sabihin na parang na isang word lang talaga eh. Ko siya. Ayan, patry natin sa kanila. Alap. So ilang minuto na, niisip ko pa rin yung word. At ayan na nga, tapos na ang challenge. Trot! Yes, nakaupo na lang kami dahil pagod na kami, guys. So to sum it up guys, sa challenge. Nanalo ba kami or natalo? Drum roll please. Talagang 500, yun kaya yung natira sa Apat na kami, guys, and para bigyan kayo ng idea, medyo busog na kaming apat. So, So, review ang yung natira ay Yun! Ang dami pa. 100, binilang 140. Yay! So, we won, guys! So yung nagastos sa atin, 360? 360. Tama. Ay, ang galing! Buti na busog tayo dun. Pero syempre, hindi kasama yung pinamili ko doon. Yes, tapos nabigyan kami ng mga keychain and souvenirs doon sa Pilipinas. Ginrab na namin yung opportunity namin sa dito kami sa Quiapo. So, anong naging favorite yung pagkain niyo? So, ako guys, yung favorite kong pagkain siguro yung ube na halaya. Kasi, yung natitikman ko lang yung color brown na halaya, yung parang may sunog sa ibabaw. Pero ngayon, parang para sa akin, first time ko lang nakain yung ube halaya. So, ang sarap niya and parang na-feel ko yung Filipino vibes, yung tuwing fiesta, pag may Pasko. And lalo na pag may Pasko, parang na-excite ako sa Pasko kasi parang binibigay nun yung presence of Christmas. Ako naman yung karyoka. Kasi mahilig ako sa chewy na pagkain. Kaya na-appreciate ko din yung... Hindi ko siya natikman kasi hindi ako binigyan ni Alex. Pero yung pusit, parang Yes. sobrang sarap. Ay, ang unique din, no? Parang, Yes, oo. Ako yung favorite ko yung pusit talaga. ngayon. Kasi yung mga nabibili kong pusit before, kapag naiihaw siya, makunat na siya. Pero yan talagang malambot siya, nangunguya mo siya ng maayos. And i-partner mo pa yung suhang maraming sibuyas, guys. Masarap talaga. So, ako ang naging favorite ko naman is yung palabok and halo-halo. So, naging favorite ko sila kasi it reminds me of family. Na kada handaan, kada may get together ang pamilya. Laging hindi mawawala yung pansit and
Then yung halo-halo, I mean, hindi naman siya lagi nandun. Pero it feels refreshing and it feels parang summer times with the family. So ayun, nahanap ko na pala yung word na iniisip ko kanina. It is synonymous. Yun. Yung dalawang pagkain na yon, yung palabok and halo-halo is synonymous na with family para sa akin. Uwi na! Yes, uwi na. And At sa pagtatapos ng aming mini adventure dito sa Quiapo, nakatikim kami ng iba't ibang putahe na dahilan kung bakit naging espesyal ang kultura at kasaysayan ng lugar na ito. Mula sa street foods hanggang sa mga unique na pagkain. Lahat ng ito ay nagpapahayag kung gaano kayaman at kalalim ang kultura ng Quiapo. Talaga namang kahanga-hanga kung paano tayo dinala ng pagkain papalapit sa puso ng isang makasaysayan na lugar. At sa aming pag-uwi, baon namin ang mga alaalang puno ng masasarap na pagkain at mga bagong kaalaman mula sa isa sa mga pinakakilalang lugar sa ating bansa. Hanggang sa susunod na paglalakbay, kami ang ACADS Buddies!